Three, two, one. Hello guys, nag-spray na naman pala kami. Bala, in-spray pala namin ay pang ano to guys, slide. Tinatawag na slide kasi yung mga bulaklak namin hindi pa malalaki yung buko niya, kaya ang templada na gamot nito guys is mild lang ang templada guys. Kumbaga kalahati lang ang templada kasi ang dapat mapuksa lang naman dito guys yung mga anak ng mga batik-tik, yung mga baby nila. Madali lang kasi puksain yun guys. Kasi pag hindi namin pinuksa, yun ang sisira sa mga yun ang sisira sa mga halaman, sa mga bulaklak. Kaya dapat mapuksa yun guys. Kasi pag hindi napuksa yung mga baby, yun ang pag umihi yun sa mga bulaklak, siguradong masisira ang bulaklak namin. Kaya dapat puksain namin. Kaya ang templada ngayon tinatawag na slide lang. Kalahati lang yung templada para hindi mamatay yung mga buto guys, yung mga buko. Yan, kasi pag namatay yung buko, nako, walang mangyayari sa in-spray namin guys. Kaya ang diskarte mild lang ang timpla namin, hindi masyadong matapang guys. Yan. Kasi kaya dapat minomonitor yung mga bulaklak eh. Kasi pag hindi minomonitor yung mga batanik natin guys, pag nangitlog kasi yun every 3 days, mapipisa yung itlog nila. Ngayon after 3 days, pag napisa yung itlog nila, mabilis lumaki yun. Kaya pag hindi na monitor yun at hindi sila napuksa, walang mangyayari sa mga magiging bulaklak guys. Kaya yun ang inaabangan namin ngayon. Kaya nag-spray na naman kami guys. Kaya nag-spray na naman kami ngayon kasi inaano talaga namin, pinapantay namin. Bali marami kasing bulaklak yun guys. Kaya sayang din eh. Ngayon ang discarded dito guys, ang ginagawa, hindi tinututukan ng gusto yung mga bulaklak. Parang pinapaamoyan lang ng insecticide yung mga bulaklak guys, para mapuksa lang yung mga anak. Yan, bali parang basik-basik lang guys ang ginagawa namin sa mga bulaklak, para mahalaga yung mapuksa lang namin sila. Yan. Yan, hanggang silong importante yung mga may sprayan. Yan. Pero yung mga ibang walang bulaklak guys, yung mga kasi in-spray namin lahat eh, pati yung mga walang bulaklak, pati yung iba't ibang dahon, kasi doon nga nagtatago yung lahat ng insekto. Kaya dapat ma-sprayan yan para siguradong mapuksa ang mga peste. Yan. Ngayon pag sobrang init na guys, bali iniintuan namin pala yung pag-spray namin kasi nga masama sa bulaklak na masyadong mainit sa mga buko. Maaring masusunog din mga buko kasi mainit. Kaya pag mainit guys, ang ginagawa namin, naghuminto muna kami. Pinapalipas muna namin yung guys, yung init niya, yung init ng panahon. Pag medyo malamig na naman yan, magsimula na. Yan. Kaya pag may bulaklak kayo guys, papaganit mag-spray kayong ganito, dapat marunong kayo. Kasi karamihan dito sa lugar namin guys, kahit may nag-spray pa rin. Pero hindi pala dapat yung, kasi kawawa yung mga buko. Yan. Bali ang kasama ko kasi dito na nito guys, nagmamanage sa taga Mindoro, magaling. Ganun palang style nila sa Mindoro. Pag mainit ang panahon, stop spray muna kasi nga masusunog yung buko, bulaklak masusunog. Ang ugali guys dito sa Zambales, kahit mainit, dire-diretso pa rin, walang pakialam sa init-init ng panahon. Kaya ang nangyayari sa mga buko, maraming namamatay. Ang nangyayari sa mga bulaklak, maraming nasisira kasi nga mainit.
Kaya ang diskarte pala guys, 'pag mainit stop muna. Wag muna mag-spray, tapos bandang hapon mga 3 o'clock yan mag-spray ulit kasi malilim na yun guys. Kahit medyo abutin ng 5 or 6 ganun. Basta importante ano siya. Yung importante is hindi yung spray na mainit kasi nga yun, mahirap sabayan yung init. Yan. Yan, tsaka yung labas ng ano guys, labas ng nozzle ng sprayer natin dapat sabog lang para siguradong mawisikan yung mga peste talagang para mapuksa yung mga peste guys. Yan. Yan ang ano dyan. Yan ang importante dyan. Maano yung mga peste, mapuksa talaga silang lahat. Kaya ang style namin guys, every 3 days nag-spray talaga kami. Kasi nga yung production ng ano, yung production ng mga batiktik. Yun ang sinusundan namin, ang pinapuksa namin yung mga baby nila guys, yung mga anak nila kasi hindi pwedeng ano yun eh, hindi pwedeng maging adult ulit yung mga anak nila guys. Kaya baby pa lang sila talagang pinapuksa na namin kasi pag naging adult na naman yung mga baby nila, nako, napakahirap puksain nun guys. Tsaka mas dadami na naman ang mga anak eh pag hindi na yung mga ano, yung mga baby nila naging adult, ako mas mahirap. Kaya ang style talagang puksain lahat yan. Kaya every 3 days spray kami, tapos conforme na lang sa kondisyon ng bulaklak. Kung maliit pa yung buko, kalahati lang yung timplada namin guys. Pero kung malaki ng buko, okay lang kahit na buo na yung timpla namin yan. Pero ngayon medyo ano pa eh, mga ilang araw pa to guys, medyo malaki na yung buko yan, pwede na namin i-pull yung timpla namin. Pag maliit pa talaga very sensitive pa, kaya dapat talaga marunong yung nagtitimpla ng gamot dito guys, kasi ano talaga yung mainit talaga sa panahon lalo ngayon. Yan. Kaya mahirap talaga pag summer mag-spray. Dapat talaga guys alalay. Yan. Dapat alala yan. Yan ang ano dyan. Ano yung init? Ang panahon guys, patuloy ako nainitan. Silong. Bali marami din itong in-spray namin dito guys. Tapos ang kagandahan dito, mababa lang yung mga in-spray namin. Buti nga mababa lang sila guys. Hindi kami nahihirapan mag-spray kasi mababa nga lang sila. May mahabang stick lang guys. Hindi na kailangan mahakyan. Mahabang stick lang. Mag-spray ng ganda. Dito sa silong guys, medyo malilim, okay lang dito. Huwag lang ano, sa direkta sa araw. Tapos hindi nga pala muna kami gagamit ng pulgabeto guys. Mura pa lang yung bulaklak, palalo siya. Lalaki yung mga butel, magiging paninglon guys, tinatawag na paninglon, kaya hindi
hindi mo na kami nag-foliar, nag-insecticide na lang kami, tapos fungicide guys. Para sa fungus, importante na sa fungus. Kasi ngayong amag, kasi nung isang araw guys medyo umulan, kaya siguradong mga amag nito lumambon isang araw kasi dapat talaga may fungicide para sa mga fungus. Kasi pag hindi ginamitan ng fungicide guys, yung mapupunggus yung mga bulaklak, maaaring mamatay din yung buko, maglaglagan din yung mga buko. Bali nag-spray din pala kami sa kabilang guys, bakod sa isa. Bali ni-spray namin yung isang pirasong ganyan kami. Sinama ko rin yung isang puno niya. Medyo malaki rin. Medyo malaki na rin yung guys, puno. Kasi kapal din siya. Kasi kapal din yung bulaklak kaya sabi ko alagaan din kasi sayang. Para siya, para mapakinabangan din siya. Sa dulo niya, malapit sa bahay. Kaya sabi ko sayang para malagaan din. Kasi para yung pinsan ko guys may ma-harvest din siya. Sigurado maka-harvest din siya dyan. Kasi nga okay yung bulaklak. Medyo marami siya guys, medyo puno siya kaya sabi ko alagaan din. Kaya yung sprayan din ang gusto, guys, pinapaikutan. Ikot yung spray, taas, tuktok. Yung taas guys, marami. Tayong bulaklak. Bale, pinapaamoy na namin yung bulaklak guys kasi para mapagsalan yung mga maliliit na insect. Yun ang kasi dyan problema, yun ang sisira sa mga sa mga bulaklak, sa mga buko, yun ang sisira sa mga ihi ng mga baby ng batik-tip. Yan. Kaya yun, kailangan talaga yung sprayan. Bali, ito na yung pinakalas guys na sprayan namin.